TGIF, isa na naman linggo, nakaraos na naman tayo at as usual dito sa office, may mga filming at podcast ngayon ongoing at edit. Ingat kayo at merong anong tawag doon? Ice storm sa dito sa GTA. Next week na lang uli, mukhang maganda ang weather, pero sa ngayon ingat. Tingnan natin kung saan tayo papasyal mamaya at kung anong makuha at enjoy the show. Meron tayong guest today, isa siyang bata. Charot. So, dala ko yung pinakamamahal kong aso na si Halo. So, it's doggy day today at work. Dinala ko siya because meron siyang vet later sa Scarborough. So, kung babalik pa ako ng North York, sayang oras, tsaka sayang gas. Sabi ko, sige, dalhin ko na nga siya para diretso na kami sa clinic. The reason why Halo yung pangalan ni Halo is because idol ni Mama si Kyle Lowry. Kyle and Lo. So, kinombine namin yung Kylo. Kami, magkakapatid, yung mga name namin starts with H. So, ginawa, instead na Kylo, ni-replace namin yung K ng H. Kaya, naging Halo. Halo. Yan. Late, syempre. Paano mo maiisip yung mga bagay-bagay kung hindi mo iisipin ng maigi, ng medyo mahaba-haba? So, kailangan pag-isipan lahat ng desisyon. Ako, parang I'm planning on changing the tanong lang po. Mabilisan lang siguro outdoor. Somewhere na kung saan ako interested dito sa Toronto. And then, I'm just gonna talk about it there. Siguro kung sino yung libre dito. Pero yun pa lang yung naiisip kong panibagong content this coming summer. Kasi gumaganda na yung panahon, ang dami ng mga activities na pwedeng gawin. So, sayang naman kung hindi natin ipapakita. So, ngayon merong filming si Ate Cherry ng Cherry Mercado Podcast. Usually sa Cherry Mercado Podcast, hindi ko siya masyadong ini-switch sa mga solo shot nila. Just because yung reason, kapag nagpapagawa ng multiple reels si Ate Cherry, gusto niya nakaka-capture din yung reaction niya sa sinasabi ng guest niya. So, kahit yung simpleng pagtango niya or yung simpleng okay, mga ganon, gusto niya nasasama sa reel. So, para nasi-switch ko. So, basically, siniswitch ko lang sa mga solo shot nila, which is ito, saka ito. Kapag sa mga umpisa, kapag bumabate, or yung mga, alam mo yun, yung introducing yourself. Kasi minsan, di naman yun yung masasama sa reel. Masasama minsan sa mga reels is yung mga hot topic nila, basically. And then after nito, merong unscripted si Hannah. Meron yata siyang guest. Ako din yung mag-switch doon. So, kagagaling lang namin sa shoot ni Ann. Nag-shoot kami ng One of a Kind show and sa downtown siya, medyo malayo. So, ngayon, kailangan kong i-edit kasi ito ay isang show na mangyayari din sa weekend. So, maganda kung mapanood din nila na nangyayari pa. So, medyo relevant pa or current. So, pag na-upload natin today, mapanood nila, pwede pa silang pumunta this weekend. So, tatry nating tapusin in 2 hours and upload in 2.5 hours. So, let's go. Kailangan mo talagang pakinggan yung sinasabi para malaman mo kung saan mo i-direct yung conversation minsan. Ang tendency kasi sa akin minsan, lalo na nag-start ako sa mga mag-podcast or maggawa ng show is sobrang written yung questions ko. So, I minsan sagutin niya and then next question. Minsan maganda, may follow-up question ka based dun sa sagot niya. Ayun yung pinaka nakuha ko.
And then editing-wise naman is, pag kung titingnan nyo, nagte-take notes si Ate Cherry sa ano niya, sa guest niya. Para pagdating sa editing, alam na namin kung saan parts hanapin yung specific topic. Although hindi ko siya magagawa sa show ko kasi wala akong table na ganyan, pero yun yung ginahanapan ko ng way kung paano ako magagawa para mas madali sa editing. And then kung hihimayin siya for reels, mas madali din yung work. Yeah. Nag-watch tayo kanina, pumunta tayo sa One of a Kind show. Sinuwerte tayo kasi okay pa yung weather kasi balita ko this weekend, ang pangit daw. Pagod na kami sa winter weather. Pagod na rin kami sa mga storm. Kaya sinadya na namin kanina ni Mr. Jeff Atienza na dayuhin ang One of a Kind show. Now, every year I go to that event. Pero this time, sinama ko kayong lahat. So, ito ang itsura ng aking table pagkatapos kong sadyain ang OOAK Spring 2025. At meron akong mga goodies na gusto ko lang ipakita sa inyo. Kanina, habang naghahanap kami ng isushoot, hindi kami makatakas dun sa butter tart section. Na malapit lang pala dito, nasa Von lang itong business na to, Carla's Cookie Box. And so, namili kami ni Jeff. Isa kaming 6-piece na kakainin over the weekend. So, that's nice. Tapos, yung iba pang mga business nakita ko doon, may kita nyo dun sa YouTube Pero, for now, ayan, yan na sneak peek. So, may mga vintage art maps. Gustong-gusto ko ang OOAK kasi artisans talaga and Canadian-owned businesses. Tapos, syempre, hindi tayo nakatiis. Bumili rin ako ng limoncello tsaka ng balsamic vinegar na sobrang sarap. Na biruin nyo, galing Nova Scotia. Tapos, napagbanggit ko na parang Italian talaga to. Sabi nila, sila daw yung binigyan ng lisensya ng Sicily. So, ibig sabihin, legit talaga na mahusay silang gumawa at Canadian-made. So, something to be very, very proud of. Ano pa hinakot ko? So, syempre, yung favorite nating vendor na kumareng Jennifer Uy, ang Happy Natural Products. Oo, na-endorser na tayo kasi talaga firm believer naman ako talaga ng Canadian-made, mahusay, small business owner na masipag. So, yun yung pinaka-favorite part ko ng OOAK. Punong-puno siya ng mga vendors ng mga Canadian entrepreneurs. At so, sobrang lakas ng tema ng Love Local. So, ito, nakikisali tayo dyan. At syempre, very proud tayo sa ating mga kababayan din na may mga small businesses. At sana, makita rin natin sila sa mga susunod pang mga OOAK. So, watch out for that feature on our YouTube channel. So, this is me in butter tart form. Thank you so much! Meron ako in-interview yung lawyer, real estate lawyer kanina sa podcast. Not just because he's a lawyer, but he's really, what struck me with that guy is he's such a gentle explainer, meaning his voice kind of sounds like a therapist, which is not typical of a lawyer. Tapos, ang generous niya sa information, magbigay ng tips tsaka advice sa mga nanghihingi ng advice. Yun lang, yung challenge kasi nga gusto niya magbigay ng kumpletong context dun sa advice niya. Humahaba yung explanation niya na medyo challenging for us in the media dahil 1 hour lang yung podcast and I wanted to ask him about himself also. Pero nakakatuwa yung guest natin kanina, si Douglas Santiago, Attorney Douglas Santiago. Bobby na lang daw ang itawag sa kanya. He also plays basketball. And then, ang cheerer namin, yung wife ko. Na-realize ko na nagpahirap sa akin nung shoot ng Tanong Lang Po is makapaghanap nga ng mga taong matatanungan. Siyempre, hindi naman lahat ng tao is willing makapag-usap sa isang katulad ko na stranger, diba? So, and then, medyo na-intimidate sila kasi ayaw nilang may camera. And ayaw nilang magpa-post sa social media. For me, yun yung mahirap kasi kailangan makita ng mga tao yung mga opinion nila, yung insight nila about dun sa topic. And mapakita rin na may kausap ako, diba? Mukha naman akong tanga nun. Wala akong kausap, ako lang mag-isa.
Pero tingnan natin, baka may maisip pang mas maganda. Or baka pwede naman magstay yung tanong lang po. Pero i-level up lang yung concept siguro. Kapag manganganak ka ng late, there's a chance na para bang yung focus mo madi-divide. It always helps na magkaroon ng pre-conversation with them. Kahit na bago lang kayo mag-roll, ngayon lang kayo nagkita. Para unang-una yung warmth nyo towards each other. Na hindi yun yung unang-unang makikita sa camera. May awkward moments pa yan para matanggal na yun. Tapos sa conversation naman, yun, I still get challenged up to now. Kasi minsan, you don't wanna cut people in the middle of explaining. And kung ganun talaga sila, di ba? Unfortunately, and I don't want to always naman patronize or pander yung sinasabing maikling attention span ng mga tao ngayon. Dapat meron pa rin tayong attention span to hear what is valuable, di ba? Kung talagang kailangan, kaya nga, the way we edit, I mean kayo, lalo na ikaw, Philbert, meron kang, ako kasi sa news, medyo nasanay na ako, fast cuts Pero I'm glad na kayo, you balance me out also, na hindi, kailangan pa rin marinig to. So we draw it out. Pero tingin ko naman, nababalanse ko rin na, okay na to. Okay na to, nakuha na niya to. Hindi na kailangan ulitin, for example. Na-approvean yung visa namin and then nandito na kami sa Pearsons Airport. Paglabas namin, sabi ko, dahil napakainit pag galing namin sa Pilipinas, sabi ko, sarap ng hangin. Nilalanghap mo, sabi ko, huwag na lang tayo mag-aircon. Take out tayo kasi medyo kinapos ang baon ko. And ito ang pinupunta ko lagi, yung dumpling neto, meron silang plant-based na, no? So gusto ko. And yun, I think sila na lang ang bumubuhay sa plaza na to. Tingnan natin. Ito, actually maraming ako napapansin na ganitong mga plaza na mga dati, I think nagtatrive. Na ngayon parang, ewan ko paano rin nabubuhay, no? So, yung mga ganyan, no? Ano ang economics ng ganyan? Yung mga dami ko nakikitang paano nabubuhay, di ba? Magkano ang renta dito? Yan dito, Veggie Delight yan. Hindi siya completely vegan o plant-based, pero yeah, meron mga option. Ayan, yan. Woo! So yun, natapos natin 2.5 hours, isang 18-minute piece. Haba. Pero syempre marami tayong nakausap na mga artisans, yung matawag sa kanila, at saka mga exhibitors dun sa One of a Kind show. And panoorin nyo na lang yung mga iba't ibang unique na mga na pinapakita dun. And kung gusto nyo magpunta sa One of a Kind show, meron pa Saturday and Sunday sa CNE, sa My Ana Care Center. And yun, success. Napabilis ang pag-edit pero okay naman.